Hello, hello, hello. Kamusta kayong lahat dito mga kapatid na Star Viewers? Sana kayong lahat ay nasa mabuting kalagayan. And, yeah, so nung nakarang araw po ay nanaginip ako na may mahabang pila. And, I'm getting that situation na maybe your spirit guides, spirit teams are looking forward to do this reading, or maybe kayo ito um, hinihintay itong reading na ito or any of my videos na isa kayo sa mga um, manonood or ang tawag noon mga fan, okay? Yeah, so you are looking forward to watch any of my tarot reading videos or any of my new videos kasi alam nyo na you are connected in any of my videos or you are getting the answers, nakukuha nyo yung mga sagot dito sa reading na ito. Okay, so and for that, I'm so very grateful. Maraming salamat po for keep tuning in to any of my tarot reading videos. Na-appreciate ko po kayo dito. And I love you guys. Maraming salamat po. So, I'm getting an idea na ano ba yan? Ang reading natin, it's about your plan. Okay? Alamin natin kung ano ba tong plano mo na sana ito ay mangyayari. Na sana ay, it's like parang minamanifest mo tong planong ito and then we will get the answer from the universe. Kunin natin yung sagot, okay, sa mga plano mo. Right? And mga tulong, mga gabay ni universe para sa mga pinapaplano mo. Kung ito ba ay karapat-dapat na gawin o hindi. Okay? Alright, Spirit can just let me know the energy of their plan. Ano ba yung mga plano ng mga viewers natin ngayon dito? Okay. Alright. Okay, 9 of Wands. What else, Spiritual Angels? Tell me more about the 9 of Wands, please. Meron itong napaka-careless. Yung baga, kumbaga sa you are afraid of baka hindi mangyayari or baka hindi ito matutuloy because you are feeling like discouragement. Okay? Or masasaktan ka lang or yeah. Or you might be feeling tripped or trapped. Okay? Trip yung baka madulas ka lang. Siguro may sikreto ka dito or siguro you are planning on doing something like itong pagpaplano na may pupuntahan or it's kind of like at this moment, sikreto na muna. Like I said, ang dami mong plano, kaya lang baka naman hindi matutuloy. Yeah. So parang you might be afraid. There's a part of you na baka hindi ito matutuloy. Yeah. Baka biglang madulas na naman ito. Baka at the end of the day, hindi na naman matutuloy. Something like that na itong mga plano mo. Siguro marami ka nagawang plano. It could be travel. It could be going up in the mountain, pag-hiking, or kasi meron ditong marami ka nang pinaplano, wala namang nangyari. Wala namang nagiging totoo. Something like that, the energy that I'm getting. Yeah. And you know what I mean. So again, this is a general reading. Kunin nyo lang po kung saan kayo nakakaresonate mga kapatid. Yeah, kasi hindi po ito private reading. Huwag po tayo magalit kung hindi man kayo nakakaresonate dito. Yeah, kunin nyo lang kung saan kayo nakakaresonate dito. This is collective reading para ito sa lahat. Yeah. Alright, so the Emperor. So you are not ready. Siguro, you're planning to build your home. You plan on building your home. Gusto mo mabuo itong bahay na ito. Siguro gusto mo makabili ng bahay. Siguro yung iba sa inyo dito na start mo nang buuhin itong bahay na ito. Yeah. Kaya lang, yung iba parang hindi pa tapos. Yeah. Yung iba dito parang ano na muna, parang tagilid na muna because of the expenses. Yeah, sa yung finances ninyo hindi pa fully good to spend all this money para sa project ninyo. Siguro ikaw itong maraming project na gagawin. Yeah. Especially when it comes to family matter. Ang dami mong gustong gawin. Kaya lang, ang dami ding hindi nangyayari. Hindi pa na-fulfilled. Yeah.
Yeah, you are feeling like it's not good enough. Hindi pa ito tama. You're feeling like siguro sa confident mo, maybe you are this kind of energy na kulang ka sa confident. Yan na mangyayari ito na kung mabuo ba ito, itong pagpaplanong ito. Kasi marami ka ng plano, marami ka ng pinagdaanan na hindi naman din mangyayari. Na parang inisip mo hindi naman tama ito. Hindi naman ito mangyayari. Again, kulang ka sa confident, kapatid, at this moment sa mga pinagpaplano mo. So, there's like a blockages. Yeah. So, again, guys, karamihan sa inyo dito, nawawalan ka ng gana. Yeah. Nawawalan ka ng gana ng itong mga planong ito ay mangyari. Dahil ilang beses ka nang nadapa. But again, the energy that I'm getting for you, ang nagustuhan ko kasi sa inyo dito, kahit na ilang beses ka nang nadapa, bumabangon ka pa rin. Yeah, you still have all this courage para mabuo ito. Yun nga lang, there's part of you na ilang beses na ba akong masaktan? Ilang beses na ba akong madisappoint sa pangyaring ito? Ilang beses na ba akong itong mga planong ito hindi naman nangyayari? Wala pa nangyayari. But again, there's part of you na lumaban ka. Yeah, you are still trying your best. Sinusubukan mo pa rin yung best mo, kapatid, na tumayo. Kahit na ilang beses ka na nasaktan, kahit na ilang beses ka na napagod, you are still having this courage. Siguro kaya nga na pinapanood mo itong video nito or any of my readings kasi nga it makes you feel to give you courage para ma-encourage ka, to give you strength. Yeah. Na bumangon muli, na mabigyan ka ng lakas loob, yeah, to keep going para ma-continue itong mga pinaplano mo. And maraming salamat, guys, for believing in any of this advice from the universe. And it's up to you if you wanna take it or not. Wala po itong sapilitan. But again, maraming salamat po na dito kayo kumuha ng lakas, dito kayo kumuha ng courage, strength, para mapanood itong any of my readings. Na-appreciate ko po kayo dito. Maraming salamat po. Okay? So, okay. Yeah, so yung ibang sa inyo dito, you might be, maybe you are, you always believe in, like again, sa Panginoon. Iba-iba yung mga, itong mga beliefs natin. So, wala po tayo ditong mga, wala tayong bitterness when it comes to your beliefs. Okay? Kasi, iba-iba yung mga paniniwala natin sa buhay. Lalo-lalo na sa Panginoon. May mga Muslim, may mga Catholic, may ibang mga Panginoon na you are believing, you know what I mean? So that's okay. Yeah, so you always trust, okay? There's a time kasi parang nawawalan ka ng gana. Para bang naisip mo, may Panginoon pa ba? Yeah, parang dumadating ka sa point na may Panginoon pa ba para matulungan ako sa mga pangarap ko na mabuo ito. But then again, lagi ka naman nagpupunta ng simbahan para humingi ng pagpapatawad, para magpapasalamat, para sana ay itong mga panalangin mo ay magkatotoo. But and again, I am encouraging you all na continue nyo lang po ang pagpapanalangin, believe in God, believe in Jesus, whoever you believe in. Lagi kayong manalangin, mangarap, at huwag kayong mawalan ng pag-asa. Yeah. And for that, I am so grateful na lagi kayong, it's like you are trying your best to stand tall. Tumatayo ka pa rin, kahit na lang beses ka nang nadapa, nasaktan, and you guys are still blessed by the universe. And I will continue, guys, to pray, okay, to all my viewers here, my subscribers. I will continue on including you all to any of my, to all, anytime when I do my prayers, para kayo ay magabayan ng universe. Matulungan. Hindi mawalan ng pag-asa. Kasi karamihan sa inyo dito, you're the one who give help. Marami kayong mga
tinutulungan sa buhay. Minsan nawawalan man kayo ng pag-asa, but then again, tumayo ka. Huwag mong hayaan na madapa ka. Huwag mong hayaan na yung sugat ay andyan pa rin. Yeah. Always praise in God. Manalangin ka palagi. Huwag mawalan ng pag-asa, kapatid. Yeah. Kahit na ilang beses ka na nasaktan, na-betrayed, again, I am encouraging you whenever you are planning, pagpaplano na pagka-travel, pagpaplano na mabuo yung bahay o magkakaroon ng sariling bahay, paglilipat, lipat trabaho, lipat ng bahay, kailangan mong pag-aralan ng mabuti. Ito ay gabay ng universe para sa iyo. Ito ay, I am giving you this advice from the universe. Work hard, study hard. Pag-aralan mo muna before you jump into this conclusion. Itong pagkaplano. Yeah. Planuhin mo mabuti, pag-aralan mo mabuti. Okay? Para walang masayang. Yeah. And again, once you reach your goal, iwasan nyo po ang manakit ng kapwa. Iwasan nyo po ang magsalita ng hindi maganda sa kapwa. It's because it will block. Yeah. Ito ang dahilan na mapawi itong blessings, itong mga plano mo na mangyayari. Hindi porke na mayaman ka, hindi porke na amo ka, hindi porke na mataas ang antas mo sa buhay, you don't have to hurt somebody else. Hindi mo kailangan manakit ng kapwa. Kasi meron ditong, I'm getting the energy that konti lang naman ako nakuha dito. Very specific. Amo, siguro ikaw to may mataas na antas, or it could be a parent. Bossy, kasi ito nakuha ko, bossy. Someone here being hurt by you. May taong nasaktan mo. Okay? Painfully. But then again, kahit na ikaw ay matalino, you could be a parent, you don't have to be hard towards them. Hindi mo kailangan na maging masama, hindi mo kailangan na maging magtapang-tapangan para lang masundan ka or sundin yung mga utos mo. Be a human being with a heart. Isa puso mo lahat, kapatid. Hindi mo kailangan na manakit ng kapwa. Hindi mo kailangan mag-look down sa kapwa. Kung gusto mong ma-achieve itong goal na maging successful, hindi mo kailangan na manakit ng kapwa. Hindi mo kailangan mag-look down sa kapwa. Especially sa mga anak mo. Take good care of your children. Mahalin mo sila. Ipakita mo sa kanila ang totoong pagmamahal ng magulang. Ipakita mo sa lahat ng mga katrabaho mo, sa mga empleyado mo, sa mga team mo, like a teamwork, na ipakita mo yung good side of you, na mabuti ka, mabait ka. You care about them, not just yourself. You show how you care them. That you are very truthful, cheerful, you believe in God. Yeah. Kasi karamihan sa mga tao ngayon, I'm getting like, karamihan dito guys, sa inyo dito, a lot of people believe in you. Maraming mga tao na they thought na napaka-successful mo na. Mas mabuti yung larangan mo sa buhay kaysa sa kanila. But then again, meron kasi dito na viewer na, yung iba sa inyo dito, lumalaki yung ulo. Dahil amo ka, boss ka, magulang ka. Meron kasi dito nakukuha na napaka-bossy lately. Siguro lagi kang galit. Siguro minsan kasi sa emosyon natin, nadadala tayo ng galit. Kaya minsan nasasaktan natin yung, let's say, partner natin, anak natin, para naibuhos natin yung galit sa maling tao.
And for that, you hurt them so much. Nasaktan sila. May mga emosyon din sila. So you have to be gentle towards them and with yourself. Be gentle, kapatid. Yeah. Kung gusto mo silang makinig, kasi lately siguro na-stress ka, dahil karamihan sila hindi naman nakikinig sa'yo, manalangin ka. Humingi ka ng pagpapatawad sa Panginoon sa nagawa mong hindi tama. Because I am getting the energy na whatever you did, someone hurt, manasaktan dito sa ginawa mo. Okay? Para yung mga plano mo sa buhay, itong success na hinihiling mo sa Panginoon, na matuloy ito, na makuha mo, and if you think you deserved it, then you have to remember, you have to do good things for yourself and to others. And then, that way, the universe will give you what you desire. Ito mga hinihiling mo, kung deserve mo ba ito. Yeah. So that's a good a message for you mga kapatid. If you want this, kung gusto mo ma-achieve itong mga plano mo, na mangyari ito, but then, again, do good things to others. And then good deeds. You will receive all the good deeds from the universe once you do good to others. You know what I mean? Kung maganda itong ginagawa mo sa kapwa, sa sarili mo, tumutulong ka, nagbibigay ka ng advice, you're being gentle, then you will be giving a help, guidance from the universe towards your plan to be successful to receive all of this. Para successful na makuha mo itong mga plano mo, na mangyayari ito. Yeah. As a reminder, this is a reminder guys, hindi ito para sa lahat. Nang sinasabi ko na lumalaki yung ulo. Okay? So, kailangan talaga isipin mo rin yung mga kapwa mo, yung mga taos paligid mo na minsan sa galit mo. Kasi minsan, may mga plano ka talaga, ito gusto ko, ganyan-ganyan. Example, pag-uwi mo ng bahay, gusto mo malinis na yung bahay, nakatupi na mga damit, nakaluto na lahat. Kaya lang pag-uwi mo, pagod na pagod ka na nga. I'm saying, pagod na pagod ka na nga, di ba? Yun, nagagalit ka. Nasasaktan mo sila. You are throwing your tantrums towards them. But then again, those people get hurt, nasaktan sila. They get offended. Pwede mo naman daanan sa mabuting usapan. You have to inhale and exhale. Relax. Kailangan kontrolin mo yung mindset mo, kapatid. Kasi very specific here, someone here very hard when it gets to their feeling. Okay? Nagiging parang bigla kang nagiging beast mode lahat pagka wala ka. Pag itong mga plano mo hindi natupad or nagawa, bigla ka lang nagagalit, pinabulyawan mo sila, nananakit ka na. So again, as a reminder, be gentle. Yeah, para ma-achieve mo itong mga goal mo. Siguro, you have to stop drinking an alcohol. Yeah. Meron kasi ditong the more na nagiging umiinom ka ng maraming alak, nawawala ka ng, parang nawala ka sa sarili mo. You know what I mean? Kasi meron dito na inom lang ng inom, pagka nalasing, yun na, galit na, parang nagiging dragon ka na. You didn't realize na nasaktan mo yung partner mo, nasaktan mo na yung mga kaibigan mo, nasaktan mo na mga magulang mo, yung nakakasakit ka na ng kapwa. It's because hindi mo nilagay yung alcohol sa tamang paraan. Okay? So, drink moderately. Dapat kung uminom ka, yung tama lang. Para hindi ka makapanakit ng kapwa. Para hindi ka rin ma-aksidente. Meron dito, dahil sa umiinom ka ng alak, tuloy na aksidente ka na. Siguro ilang beses ka na na-aksidente. So, avoid drinking too much as a reminder for you from the universe. Iwasan ang uminom ng maraming alak para hindi ito mangyari sa iyo yung mga aksidente, ito makakasakit ka ng kapwa. Yeah. Yeah, you might be, I'm also getting like, maybe you are planning on
kissing someone, yeah, or make love with someone, maybe papaplano. Maybe you are fantasizing this person. I'm also getting like, siguro, plano mo na makipag-sorry, humingi ng pagpatawad. This could be you or someone else. Kasi minsan nagkaka-reverse yung energy natin, ha? Yeah. Okay. Maybe you done something, siguro nasaktan mo yung partner mo. Siguro meron kang alcoholic problem. Nasaktan mo siya. And then again, ma-pride. I'm also getting like someone here is watching na ma-pride. Nahihirapan ka humingi ng sorry dahil hindi mo yun linya ang humingi ng pagpapatawad. Kasi nga ma-pride ka, you have this high ego. But then again, be soft and be gentle. It's okay to express your feeling. It's okay na humingi ka ng pagpapatawad. Kasi the more na express mo yung nararamdaman mo, the more na you are revealing, pinapakita mo yung soft side mo, kapatid. And I am proud of you. And your person as well, or the people around you, will be proud of you. The more na naging gentle ka, or naging soft ka, or pinapakita mo yung soft side mo, yung malambot na puso mo. Okay? So it's okay to say sorry. And it's okay to express your feeling. Yeah. Kasi the more na hindi mo yun in-express, the more na niliko mo lang or you're just keeping it inside you, lahat ng nararamdaman mo. Baka bigla na lang sasabog itong galit mo, itong emosyon mo. Yeah. So kung ano man itong pagpaplano mo, mga kapatid, express your feelings towards your partner, or to someone you care, o sa trabaho, sa business. Yeah. But then again, be gentle. Kung itong mga plano mo na ito ganyan, gusto mong mangyari agad-agad kasi meron ditong perfectionist, kaya nagagalit ka dahil hindi nangyari. But then again, you have to control your anger, yourself. Kontrolin mo ang iyong sarili. Especially when you try to explain things na hindi naman, yung iba dito hindi naman nakikinig. Yeah. So, sabihin mo sa kanila, hindi talaga ako natutuwa pagka hindi kayo nakikinig, ito ganyan, para hindi ko na kailangan na manakit pa, kung ayaw nyo akong biglang magiging layon, kumagalit, then listen, makinig kayo. I am trying my best. Sinusubukan ko na maging mabuti na pakinggan ko kayong lahat dito. Okay? So again, para matuloy itong pagpaplano mo, you need to control yourself. Itong galit mo, itong high pride mo. Especially when it comes to your alcoholic. Kasi meron itong napaka-alcoholic. Yeah. So, drink moderately, kapatid. Love yourself. And ingat-ingat din. Lalong-lalo na kung ikaw itong alcoholic. Because there's a moment na it will lead you. Okay? Baka ito ay magdudulot ng hindi magandang pangyayari sa'yo. Yeah. So, mag-ingat-ingat para hindi ka madisgrasya. Okay? Yeah. And I'm also getting like spend more time with your children or with your loved ones. Try to play games with them. Yeah. Okay? I'm also getting like, siguro this is the right time for you to make a plan na makipaglaro sa mga anak mo. Wake to mga anak. Again, hindi ito makaroon sa lahat, ha? If you wanna play with your friends, go have fun with your friends. Spend time with your friends or neighbors. Yeah. Meron itong maarte. I'm also getting like, siguro ikaw tong maarte, ayaw mo papasok sa kwarto mo, ayaw mo papasok sa bahay mo, because something na you are being protected. You are trying to protect your belongings or your home, kahit sa kapitbahay. Ikaw siguro tong tao na hindi basta-basta nagpapasok ng kapitbahay or mga bata. Kasi baka masira lang yung mga belongings mo, yung mga gamit mo. But then again, these people, they are cheering you up. Yeah. Kasi nakikita nila, I'm getting the energy na hindi ka kasi open yung iba dito. Someone here is not open. You are afraid of, they might just gonna ruin your life, ruin your belongings, ruin your plan. Kaya nga minsan, nagiging maingat ka sa mga paplano mo.
Kasi baka masira lang ito. Maybe you are trying to keep it a secret, itong planong ito. Kasi kung masabi mo sa mga anak mo, or sa partner mo, or kaibigan mo, baka magiging panira lang sila. Kasi ilang beses mo nang ginawa itong planong ito, yun nga lang, hindi nagkakatotoo. Kasi ilang beses na itong nasira. And that's why until now, up to now, kapatid, you are being guarded with your plan. Yeah. So, hindi ka basta-basta na, or hindi mo basta-basta na ino-open up itong planong ito. Or siguro, ayaw mo lang itong masira. Something like that. Yeah. You want to stick forward. You want to stick to one on this plan na matuloy ito. It could be your home. Siguro meron itong maarte na para hindi masira yung bahay. Something like that. Yeah. Siguro nagagalit ka, very specific ka. Siguro lately, meron kasi nangyayari na, or mangyayari pa lang dito, na pag ikaw yung maalis ng bahay, sinasabihan mo, or talagang nilalak mo yung pinto para hindi makapasok sila, para hindi masira itong mga gamit mo, or hindi manakaw. Yeah. Or ayaw mo lang talaga makapasok. Even people around you. You are very guarded with yourself. Hindi mo sila hinahayaan makapasok sa bahay mo or sa private life mo. Because you don't want them to ruin all of this. Kasi pinaghirapan mo to. Yeah. People are, karamihan dito sa inyo, people are admiring you. Marami nag-admire sa iyo dahil sa tapang mo. People wants to know you. Gusto nila makilala ka pa nila ng lubusan. People wants to know, gusto nilang malaman, ano ang sekreto mo, kapatid. Yeah. Yeah. People sees you very charismatic, admirer, magandang pangangatawan, may abs, maganda yung kakisigan, sexy. Meron tong maganda kaya lang tanga lang. But then again, you have so much admirer. People admires you. Yeah. People admires you like, they sees you like you are wealthy, mapera, boss energy, matapang ka, bossy. And again, as a reminder guys, kung ikaw itong maraming pumaplano, as a reminder from the universe, you have the tools. Hawak-hawak mo, tingnan mo to. Ikaw ang may hawak ng iyong destiny. It's within you. Para matuloy ito. Kasi meron itong natanggap mo na, nakuha mo na. Marami ka nang na-achieve yung iba sa inyo dito. Kaya nga, di ba, ilang beses ka na nasaktan, ilang beses ka na nadapa, tumatayo ka pa rin. Taas noo ka pa rin. And this is really good for you. Kung ikaw itong marami nang na-achieve sa buhay. At yung iba naman na nawala ng pag-asa, as a reminder for you guys, para matuloy itong mga plano mo sa buhay, itong mga manifestation mo, you have the tools. You know what I mean? Nasa sa iyo, hawak-hawak mo ang sagot kung paano ito ma-achieve. Keep going. Huwag kang mawala ng pag-asa. But then again, huwag lumaki ang ulo pag na-achieve mo na itong mga goal mo, itong mga pangarap mo. Kasi baka, again, as a reminder, bilog ang mundo. From the top, bigla ka na lang lalagapak. So you don't have to hurt someone else. It's because you are higher than them. As a reminder for you, huwag lumaki ang ulo, kapatid. Pag na-reach mo na yung goal mo, pag naging feeling successful ka na or mas mabuti yung larangan mo sa kanila, hindi mo kailangan gumawa ng ganyang bagay. So again, sa mga lahat ng plano mo na feeling mo na parang trap ka, parang hindi naman ito mangyari, parang wala naman makikinig, you have the gut. You have all this, nasa sayo ang hawak-hawak mo lahat ng mga tools mo. Yung mga kagamitan mo, lahat ng mga resources mo, andyan lang sa paligid. Again, you just have to study. Kailangan pag-aralan mo mabuti para ma-achieve mo ito. Yeah. That's the advice for you sa lahat ng mga plano mo sa buhay. Maraming taong nakikinig sa iyo
and they will listen. Yeah. Nakikinig naman sila sa'yo. Okay? So, let's do So, ito yung mga advice ng universe para sa mga plano mo. To cheer you up din yung iba sa inyo dito. Kasi karamihan dito sa inyo nawawalan na ng pag-asa. Okay? So, again, you have the tool. Lahat nasa sa iyo. Hawak-hawak mo ang iyong destiny, yung buhay mo. Buhay mo yan. Do not let anyone to control you. Kailangan sarili mo talaga ang gumawa ng control. Ikaw mismo. Kontrolado mo ang lahat, kapatid. You just have to believe in yourself. Yeah. And show your gentleness. Show your passion. Show your love towards to anybody around you. Okay? So, let's give an advice from the universe, spirit and angels. Advice more, please, para sa ating mga minamahal na viewers dito. Pasensya na, guys. Medyo slow ang reading natin ngayon, ha? Okay. Anong advice, please? Okay, let's get this. Trust your intuition. Yes. So again, yung iba sa inyo dito, you are in a journey. Huwag kayong mawala ng pag-asa. Even if there's a new journey, new opportunity, you guys are entering a new opportunity here. You just have to trust your intuition. Pakinggan nyo ang iyong sarili. Follow your gut feeling. There's like a new transformation, a new beginning. You are entering to a new beginning. A new life cycle. Pagbabago. Magandang pagbabago para sa'yo. Yeah. Kasi meron dito sa inyo, nawawalan ng pag-asa. You have this lack of confidence. Kulang ka sa confident. You have to build this confident, kapatid, para ma-achieve mo itong success. New beginning. It could be a new beginning of relationship, new beginning of, I'm also getting like sa sarili mo. I'm also getting like spirituality, a new beginning of spirituality. There's an opportunity. You are walking towards this new opportunity, especially during full moon. May nagbubukas na opportunity para sa'yo. At huwag kang mawala ng pag-asa kung ano man itong opportunity na nagbubukas para sa'yo. You just have to follow your intuition. Lalong-lalo na kung ikaw nagpaplano na maglipat or magta-travel, follow your gut feeling. Pakinggan mo ang iyong sarili. Sorry. It's time to stop seeking advice from others and go inside instead. Siguro ilang beses ka nang humihingi ng advice sa kapwa. But then again, nakailang advice ka na ba? Nakailang advice na bang nakukuha mo? But then again, hindi ka pa satisfied. It's because you know what you are doing. You know what you want. So why asking any advice more kung hindi ka pa rin naman satisfied? You know what's the meaning of it. Alam mo kung anong ibig sabihin. Alam mo sarili mo kung ano talagang gusto mo. And again, follow your intuition. Because your intuition has been telling you what to do and what you want. Siguro, you've been getting a lot of advice, kaya lang hindi ka satisfied. It's because you are not happy. Hindi ka kontento. It's because you are expecting this something na ikaw mismo sarili mo alam mo. You know what's best for your body, mind, and spirit. Sit in meditation. Walk in the woods. Ask yourself what you need and listen. Tune in to your inner guidance. When you get a gut reaction, honor it. You have the answer and it's safe to trust yourself. Everything you need is already inside you. See? Diba sinasabi ko sa inyo, everything you need is within you, inside you. Follow your gut feeling, your intuition. Okay? Alam mo kung anong ibig sabihin, alam mo kung anong sagot, alam mo kung paano ma-achieve itong goal mo, itong pagpaplano mo. You have everything you need within you. Sarili mo. Okay? So, final advice from your spirit animals, please. Final advice. Let's get this. Owl, magic. Choose to know the truth because you can. Open your inner vision. So talagang, kailangan talaga na, meron kasi ditong psychic din. You are picking up a vision. May vision ka na. Or siguro you have this vision. Yeah, pagkaplano. Follow your gut feeling. You can do it, kapatid.
You just have to get lakasan mo lang loob mo para mangyari itong mga vision mo, itong mga papaplano mo. Yeah. You can see through deception. Let the past go and make room for a better life. Rise up. Magic and wisdom are your birthright. Yes, so, tumayo ka. Huwag mo hayaan na apakapakan ka ng mga kapwa mo o yung mga tao or mawalan ka ng pag-asa. You can do it. Kaya mo to, kapatid. Matalino ka, matapang ka. You already have all the power. Yeah. Huwag kang mawalan ng pag-asa. Lalong-lalo na andyan ang Panginoon para sa iyo. Okay? So, hanggang dito na lang. Sana nakaresonate kayo sa reading na ito. I love you guys and pasensya na kung medyo slow yung reading natin ngayon. And I hope na nakaresonate kayo at satisfied kayo sa reading na ito. And I hope to see you guys on my next reading. Maraming salamat po sa pagtangkilik nyo dito sa aking NF My Tarot reading videos. Na-appreciate ko po kayo dito. I love you guys.